Kaya pala lumalala ang ating mga pimples at acne breakout, guys. Kasi mali-mali ang pag-apply natin ng mga gamot sa ating mga breakout, sa ating mga pimples. Meron pala tayong dapat malaman bago natin a-applyan ng kahit anong gamot or bago tayo bibili ng mga over-the-counter na mga solution para hindi masayang yung ating pera. So, dapat malaman muna natin yung basic. Disclaimer lang, ito ay galing sa advice ng aking derma, based din sa research, sa mga explanation ng dermatologist, at mga survivor ng mga acne patient. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Eva, and it's been a while, guys, na hindi ako nakapag-upload ng video about beauty. Kasi nga, sino ba naman ang gaganahan mag-upload ng mga beauty tips kung mismong ang mukha ko po ay nasira? Marami sana akong i-share sa inyo, guys, na mga reviews ko, na mga binili ko, na mga updates sa aking skincare routine. Pero po, ang nangyari, wala akong guts na mag-share sa inyo sapagkat nagkaroon talaga ako ng grabbing breakout. Hindi naman talaga super grabe kasi nga naagapan ko siya kaagad at i-share ko siya sa inyo ngayon. Sana po makinig kayo para sa mga hindi pa nakakaalam, madagdagan yung idea, at sa mga nakakaalam naman, I hope na mag-share din po kayo ng mga experience ninyo sa baba para magtutulungan tayo kasi nga nakaka-depress talaga kapag mag-breakout, nakakawala siya ng self-confidence, self-esteem, tapos kung lalabas ka, parang gusto mo nilang tabunan yung mukha mo, tapos tabon ka ng tabon ng mukha, guys, mas lumalala pa yung mga bumps natin sa mukha kapag tinatabunan, lalo na kapag tinatabunan ng buhok. So, ngayon talaga, guys, is hindi ko na talaga siya naagapan kahit ano pa yung mga binili ko. Na-share ko sa inyo dati na meron talaga akong history sa PCOS. Pero naging okay na yung PCOS ko since last year. So, naging regular na yung aking menstruation. Tapos, napansin ko, guys, kung kailan naging regular yung aking menstruation, dati kasi 3 to 5 months, hindi ako nire-regla, pero hindi ako nagkakaroon ng grabbing breakout. Tapos, ang sabi ng OB ko, mabuti ka pa na na PCOS patient kasi hindi ka nag-ubis, hindi ka nangingitim yung skin, wala kang maraming breakout, sabi ng aking OB. Tapos, last year, nung naging okay na yung aking menstruation, guys, regular na siya, monthly na siya, kung ma-miss man is tag 10 days or 2 weeks. Hindi na talaga ganun kahaba. Observe ko, guys, na tinutubuan na talaga ako ng mga malalaki na pimples. So, last May 2024, guys, doon ko napansin na nag-start talaga yung mga malalaki kong bumps talaga dito sa gilid, sa lower cheek. May 2024. Tapos, yun naman, guys, hindi ako dinatna, nag-miss period ako. Kasi kahit hindi na po polycystic yung aking ovaries, minsan, namimiss talaga siya ng mga almost a month. Last week ng May, nag-start na siya na parang may mga tumutubo na 2, 3, tapos namamatay, natutubuan, ganyan lang siya. Tapos dito lang na side, dito wala. Let me share lang muna ha sa nangyari sa akin recently kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video aside sa na-busy ako sa ating cloves oil, tapos nagka-breakout ako, at actually last June, guys, is nabuntis ulit ako. Unfortunately, guys, nakunan ulit ako. So, ibang topic yan. Fast forward tayo. Itong acne ko, guys, alam ko naman na related talaga siya sa hormones. Hormonal talaga. Kasi nag-fluctuate talaga siya kasi nga galing ako ng buntis, nag-miss ang period ko. Pero, kasi, sa ngayon is 3 weeks na kasi siya after my miscarriage, and I know na hindi pa talaga nabalik sa normal ang aking hormones. Pero ayoko kasi na umabot sa punto, guys, na mauubos yung mukha ko. Kung mapansin nyo, makinis naman yung aking noo, yung dito sa aking front, at dito talaga nag-start yung ating mga breakout dito. Tapos nung una wala siya sa left, so nag-worry na ako kasi biglang may tumubo sa left side. Tapos dahan-dahan siyang bumaba dito. So kapag ganito na mga position ng acne, guys, is talagang related siya sa hormones. Tapos tumataas yung ating oil sa ating mga oil glands. So aalamin muna natin kung ano ba itong acne vulgaris. Ang skin disease, guys, itong mga pimples sa mukha, kahit anong forma, kahit ano yan siya, ang tawag po niya na disease or skin disease is acne vulgaris. Pero naka by grade or naka by level siya, guys. Naka category. So, i-explain ko sa inyo ang basic na nalaman ko din sa mga dermatologists at sa derma ko is nahahati po siya sa 3 category. Okay, makinig kayo ha. Kasi kung hindi natin maiintindihan yung basic na gusto kong i-share sa inyo, gagasto tayo ng gagasto, guys. Tapos walang mangyayari hanggang sa kakalat siya sa ating mga mukha. Una is yung non-inflammatory, yung grade 1. Yan yung mga blackheads and mga whiteheads na
mga parang nakalutang lang siya outer sa skin layer natin. Yung mga ganitong picture guys, ganyan siya. Ang pangalawang grade naman guys, itong papule and pustules. Dito po ako nabilong sa grade 2. Ang papule po ay yung mga nakakulob na walang mga mata. Yung matagal talagang mamatay guys kasi wala talaga silang mga tip. So hindi basta-basta nakakapasok ang mga ina-apply natin na gamot. Tapos ang pustules naman guys, ito din yung may mga mata. Mga malalaki sila, may mga mata. So yan po ang akin, merong papules, merong pustules. Ang pangatlo guys ay itong grade 3. Ito talaga yung mga makikita natin sa mukha ng iba, yung mga cystic and mga malalaki na talaga ng mga bumps, yung may mga nodule cystic. Yung non-inflammatory guys na whiteheads, blackheads, madala lang po siya ng mga topical cream or yung mga pimple spot na mabibili natin over the counter. Or pwede din naman sa yung mga sabon, nawawala lang siya sa mga sabon guys. Tapos yung pangalawa naman, kagaya sa akin is, minsan nadadala siya sa mga over the counter. Kagaya nung una, namamatay naman po siya, pero sunod-sunod talaga. Gumamit kasi ako ng mga over the counter guys, na ito sana yung i-share ko sa inyo. Pero na-frustrate talaga ako kasi hindi niya kinaya yung mga breakout ko. So, we have here benzoyl peroxide. We have here, meron nga din akong acne control na drying lotion ng DYS na 600 pesos. Tapos ito din, 600 plus. Bare and Bliss or Barin Bliss, anong pagkabasa nito, and benzoyl peroxide na mahal din ito guys, nasa 500 to 1,000 pesos. Depende sa percentage na nakalagay dito, 5% lang ito siya. So, kung non-inflammatory kayo, nasa grade 1 kayo, kayang-kaya talaga ng mga ganito. Tapos, kung kagaya naman sa akin guys, na ang dami ko nang naubos, kung makita nyo, ayan siya, naubos na. Tapos naubos ko na din siya. Hindi talaga siya totally namamatay. Para lang siyang 80% namamatay. Tapos merong tumutubo na bago. Namamatay, bumabalik. Namamatay, bumabalik. Para talaga siyang zombie. First time ko palang magpa-derma guys. Kasi nga, alam ko na hindi naman talaga ako ma-acne. Pero nakabahan na talaga ako at saka na-worry na. Kasi matagal siyang namamatay. Kahit namamatay po siya, ito kung makita ninyo, patay na yan siya. Pero may mga times na bumabalik yung kanyang bump. Tapos ito, pagising ko, ito lang dalawa. Tapos nadagdagan na naman siya. Wala talaga siya dati dito, wala siya. Para talaga hindi masayang yung pera natin, first is i-identify natin kung anong klaseng breakout, anong klaseng pimples siya. Especially yung sa mga location guys, kailangan nating i-identify para malaman natin kung bibili pa ba tayo ng mga over-the-counter na gamot na masasayang lang or idiretso na lang natin sa derma. Kasi guys, mas malaki na yung mga nagastos ko. Ang dami kong binili na skincare kasi akala ko hindi ako hiyang. Ang dami kong mga sunscreen ngayon. Meron akong mga night cream. Meron akong sabon na hindi ko pa naubos. Bumili ako ng bago. Hindi naman mga matatapang, and I don't believe na dahil doon nag-breakout ako. Dahil alam ko naman talaga na sa hormones ko siya ngayon guys, ang dahilan ng aking pag-breakout. Ang ma-advise ko po talaga sa inyo guys, i-identify siya kung non-inflammatory siya or mga hindi talaga siya grabe kung makita nyo, tapos hindi siya nagtutumpok-tumpok, kaya lang yan siya sa mga over-the-counter. Pero kung pabalik-balik, tapos matagal siyang mamatay, tapos nasa isang area siya, pabalik-balik siya, is I suggest na pupunta talaga sa derma bago palukupin ang lahat ng mukha. Kasi sa derma guys, 500 pesos consultation. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin kaysa bibili ka ng mga tag 700 pesos, 500 pesos, 600 pesos, naubos mo na lang, nasayang yung 2 weeks, 3 weeks mo na nakaka-apply, tapos hindi pa din siya naging okay, di ba? Ako, ang dami ko nang nagastos talaga. Hindi siya naging okay. Nagagalit na yung asawa ko kasi nga ang dami ko ng mga ina-apply sa mukha. Tapos, mas rumarami siya. Every morning, merong isa, may namatay, bumalik, tapos nagubuan na naman siya. Naka-decide na talaga ako na magpa-derma, guys. Kasi nga, ayoko na umabot sa point na aabot pa ako dun sa grade 3. Yung mga lalaki na talaga siya, maging cystic na talaga, tapos aabot na siya dito kasi ang hindi na siya madala sa mga topical lang na ibibigay ng derma. Kailangan na talaga siya ng possible, kailangan na siya ng isotretinoin, yung mga iniinom for 3 to 6 months or 6 months. Ang isang solusyon din dyan guys is yung injection sa mukha.
at yung surgery. So, ayokong umabot sa ganun kasi wala akong pera. Kaya nga, ganito pa lang siya, pumunta na kagad ako sa derma. Kasi 500 to 1,000 consultation lang. Tapos, kung ano yung mga ibibigay niya, syempre, kung maaga pa, hindi ka i-advise ng mga procedure na ang mamahal. Ito yung unang binigay ni Derma, guys, itong hypoallergenic na clear soap. So, wala talaga siyang amoy, hindi siya matapang po. Gagamitin daw ito morning at saka evening. Ito daw muna ang gagamitin kong sabon. So, after nitong sabon, ito namang clarifying astringent na toner, guys. Ang mga products na to, guys, ay galing din sa laboratory. May own laboratory ang Mediskin, guys. Tapos, ito yung ito yung clindamycin, pangatlo binigay ni Doc, clindamycin solution or clindasol. Meron ako mga nakikita sa Shopee pero iba kasi siya, guys. Ito hindi siya nabibili ng walang reseta. Kaya kung napapansin nyo ngayon, guys, nangingitim na siya, dahan-dahan na siyang namamatay. Pero magbigay ako ng klarong update nito after a week, ha. So, morning and evening ko siyang gagawin, guys, yung sabon, toner, at saka clindamycin. Pero kung sa gabi, guys, lalagyan ko po ang buong mukha ko ng kaunting amount lang talaga nitong reparative night cream na galing din po kay Doc. Hindi naman talaga siya masyadong mahal kung i-compare ko siya sa mga ginagamit ko na skincare. Kaya about dito sa mga binigay ng Derma ko, guys, magay po ako ng update mga after a week. Sabi ni Doc daw na kung hindi daw siya, kung wala siyang magandang progress, like after mga 2 to 3 weeks, babalik daw ako sa kanya kasi mag-proceed kami sa injection. Pero nakita ko naman na meron talaga siyang progress kasi wala nang mga bagong tumutubo every morning. Tapos, umiitim na talaga yung mga bumps. So, dahan-dahan siyang namamatay. Ito din po pala, guys, sa mga basic and healthy tips kapag tayo ay nag-breakout. Kahit na hindi tayo nag-breakout, pero especially kapag nag-breakout tayo. So, dapat talagang mag-replace ng pillowcase at least twice a week. Tapos, huwag po gumamit ng mga rough na pillowcase, yung mga magaspang. Mas mabuti siguro yung parang mga silk or mga soft para po walang friction at hindi siya natitrigger. Tapos, mag-wash po ng face natin ng mga mild na sabon kung pwede mga unscented. Kasi kapag sobrang tapang naman din, guys, tapos sobrang pag-wash ng face, namamatay din kasi yung mga good bacteria, kaya mas gumagrabe po ang pag-breakout. Mag-avoid din po ng cow's milk kapag nag-breakout. Tinanong ko siya sa doktor kasi nga nabasa ko siya sa Google, nakita ko sa YouTube. There is a study talaga na ang cow's milk ay nakaka-trigger din siya ng pag-breakout kasi nga hormones kasi siya, guys. Milk siya galing sa hormones. So kung gusto mo mag-fresh milk as a part of your diet, pwede naman po na mga almond milk or any plant-based na milk. Kaya, tapos ako, guys, hindi ko nalaman, late ko na nalaman, grabe talaga ako mag-fresh milk. Hindi nauubusan ang ref namin ng fresh milk kasi nga part siya sa aking pag-diet-diet. Tapos, guys, mag-sleep po ng early. Mas mabuti na mga 10 PM makapag-sleep na daw. Kasi nga, kung 10 PM onwards na siya, guys, late na tayong matulog, mas lalong tumataas ang pag-release ng oil ng ating katawan sa ating mga oil glands. Tapos, kumain din tayo ng mga high probiotic food. Hindi siya sinabi or minention sa akin ng derma, hindi ko din na-mention. Pero sinabi siya ng ibang mga dermatologists, ng mga foreign derma from YouTube, and mga nakasurvive na sa acne breakout talaga, guys. Yung mga high probiotic food, gagaya ng mga broccoli, mga banana, apple, kimchi. Basta i-search nyo lang sa Google ang mga high probiotic food. Tapos, mag-avoid po kayo sa mga high glycemic na food, kagaya ng mga white rice, na mga white bread, mga high carbs, tapos mga sugar, mga drinks, mga soft drinks. May mga fruits pa din, guys, or mga juice fruits na mataas sa glycemic. Kaya iwasan yun kapag tayo nagbe-breakout. So that's all for today, guys. And I hope na makatulong ang videong to sa inyo, sa mga nanonood dyan. At sa mga merong mga acne breakout experience din, pwede kayong mag-comment sa baba. I-share nyo kung paano kayo gumaling, anong mga ginawa nyo para at least makatulong. Madagdagan din ang aking idea, madagdagan din ang idea ng mga nanonood. Pero don't forget na kailangan pa rin din natin ng proper prescription or tamang gamot para hindi na tayo gagastos ng malaki pa talaga, guys. Para hindi tayo bili ng kahit ano, tapos hindi man lang namamatay yung ating mga pimples. So, thank you so much for watching, and please do not forget to click like and subscribe to my YouTube channel upang gaganahan po akong mag-share sa inyo ng mga health and beauty tips and mga informative videos po. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!